the aspect of gene therapy. So, first, unsa ning gene therapy? So, gene therapy is usa ni siya ka technique nga nagagamit og gene para i-treat, ma-prevent or ma-cure ang usa ka disease or medical disorders. Ang medical science kay nakita nga mga sakit sa tao pamaagi sa ilang genes. This type of disease kay dili siya curable sa traditional methods such as traditional plants, medicines, or pag-inom og tambal nga madali-dali ra. Ang gene therapy kay isa ni siya ka method para ma-treat or ma-cure ang genetic-related human illnesses. So, unsa ang genetic-related illnesses? Isa siya ka-harmful nga pag-change sa gene. Makaapekto siya sa imong gene kung naa kay mga amount sa gene materials like bacteria and DNA. So, what is DNA? Deoxyribonucleic acid, or also known as DNA. DNA is a complex molecule that contains all of information necessary to build and maintain an organisms. And we all know that all living things have DNA with their cells. In 2015, a team of researchers at the Harvard Medical School and the Boston Children's Hospital stated that they were able to restore basic hearing in genetically deaf mice using gene therapy. The Boston Children's Hospital search team also reported that 25 disabled, which is actually equivalent to a whisper. They used an improved gene therapy vector developed at the Massachusetts Eye and Ear that was identified a central adeno-associated virus, which enabled the transfer of gene to the inaccessible outer hair cells when introduced into the cochlea. Two types of gene therapy. Number 1, somatic gene therapy. Involve the manipulation of gene in the cells that will be helpful to the patient but not inherited to the next generation. So, kaning somatic cell gene therapy is iyahang purpose is kanang matambalan bitaw matreat ang kanang genetic disorder or mga diseases tungod sa kanang kulang ang tissue or organs. So, kuan siya kanang nag-involve siya manipulation of genes kay tungod ang somatic cell gene therapy is kanang nag-introduce siya genetic materials into the cells sa mga patient body para matambalan ug ma-prevent ang mga diseases bitaw nga naa sa ilahang mga lawas. Kay kini manggong genetic materials is siya ang naga-replace sa mga faulty gene to the new gene para malabanan bitaw sa lawas ang kanang diseases nga naa sa patient body. Then ang goal aning genetic materials is para ma-healthy o ma-modify ang mga genes sa ato ang lawas. Then dili ni siya maano bitaw kanang mapasa sa next generation. Germline gene therapy involves the genetic modification of germ cells or the origin cells that will pass the change on to the next generation. So kaning germline gene therapy is nadya pon siya kanang genetic materials sa mga gene cells like sa mga sperm cells or egg cells of an individual. Ang mga cells sa mga germline is kanang mapasa na siya dito as offspring. Pasabot ana ang kanang pasabot ana genetic modification or pagbabago ng genetic is mapasa na siya dito sa next generation. Ang purpose sa germline gene therapy is para maiwasan bitaw ang kanang mga genetic disorder, kanang mga sakit na mga diseases
nga gikan bitaw sa mga gikan sa kanang parents genes or sa kanang mga genetic deficits. Therapy. Stem cells are mother cells that can self-renew or multiply, allowing them to develop into various types of cells into the body, including blood, heart, bones, skin, muscle, and brain with different source. So ang mga stem cells mao daw ang mga ginik cells nga sa inahan nga makapabag-o sa kaugalingon o makadaghan nya nga magtugot sa kanila nga mulambo ngadto sa lain-laing klase sa mga cells sa lawas. So natay duha ka klaseng stem cell. Ang isa ka embryonic. Ang embryonic kay mao daw na ang stem cells nga gimugna gikan sa platosis phase human embryo sa IVF clinic diin daghan nga itlog ang gi-fertilize ug gi-implant ngadto sa babae. So ang ikaduha kay ang somatic stem cells. So ang somatic stem cells daw makita ni sa lain-laing mga tissue sa utok, sa tumbon marrow, sa blood and skin naa human sa embryonic development ug mahimong mabag-o sa kaugalingon hangtod sa hangtod makahimo sila og lain-laing mga type sa cell o makapabag-o sa tibuok. Intake of gene therapy. So naay 5 ka mga ethical issues involved in gene therapy. So 1. How can good and bad use of gene therapy be distinguished? So sa good good use of gene therapy, treat of genetic disorder. So example ang paggamit sa gene therapy sa pagtambal sa cystic fibrosis usa ka grabe nga genetic disorder nga makapikto sa mga baga ug digestive system. Sa bad genetic enhancement. So ang paggamit sa terapiya sa gene aron mapalambo ang dili medical nga mga kinaiya sama sa paniktik o physical nga panagway sa mga himsog nga individual. So ang reason sa bad ang kini nga aplikasyon nagpatunghag hinungdanon nga mga kabalaka sa pamataasan sama sa dili kapareho sa sosyal potensyal nga pagpamugos ug wala damha nga dugay nga mga epekto sa gene pool. Sa number 2, who decide which trait are normal and which constitute a disability or disorder. So ang example niya kay kultura ug sosyal nga mga lagda. So sa pipila nga ka mga kultura ang mga pamatasan nga malangkit sa autism mahimong mas madawat o dili mamatikdan tungod sa lain-laing mga
lauman ug pamatasan sa katilingban niya. Pananglitan ang usa ka katilingban nga wala kayo maghatag og aton sa verbal nga komunikasyon, mahimong dili mag-isip sa kakulang sa pagkontak sa mata nga problema. So sa number 3, will the high cost of gene therapy makes it available only to the wealthy. So sample na niya kay ang gene therapy adunay dakong potential alang sa pagtambal sa laing-laing mga genetic disorder, pinaagi sa direktang pag-usab sa mga gene nga hinungdan niini nga mga kondisyon. So bisan pa ang taas nga gasto nga nalangkit sa kini nga mga terapiya, nagpatunghang nga kabalaka bahin sa ilang pag-access. So sa ikaapat, could the widespread use of gene therapy make society less accepting of people who are different? So example na niya so imagine ang usa ka maabot diin sa mga gene therapy nahimong kasagaran nga practice alang sa pagwagtang sa gene disorder ug paglambo sa pisikal ug paghuman nga mga abilidad. So ug sa ikalima, should people be allowed to use gene therapy to enhance basic human traits such as height, intelligence, or athletic ability? Ang example ani kay kuan, example ani niya kay ang mga tipa si ugda nangangato rungan nga ang paggamit sa terapiya sa gene aron palambo ang sukara mga kinaiya sa tawo, mahimong musangpot sa mahinungdanong pag-uswag sa tanan sama sa medisina, sports o edukasyon nya. Posible nga mapaspasan niini ang genetic nga mga sakit, aswagon ang katibuk-ang kahimsog ug makatampo sa pag-uswag sa katilingban, pinaagi sa paghimo sa usa ka labi ka makahimo sa mga trabahante. Germline therapy, a genetic modification of germ cells, raises concern about its effect on the unborn child and future generation, as the US government does not fund research on this topic. So ang usa daw ka germline therapy kay usa ka genetic modification sa germ cell, nagpatunghag mga kabalaka bahin sa mga apekto niini wala pa matawo nga bata ug sa umaabot nga mga henerasyon. So tungod kay ang gobyerno sa US wala mopundo sa bahin niini nga hilisgutan. Ang report sa IPCC kay naghatag og dako nga epekto sa mga gipabuhat sa mga tao sa pagbag-o sa klima na nagkinahanglan sa pagtaas sa global mean surface temperature sa yuta sa pagitan ng 1 Celsius o 3.5 Celsius sa pagitan ng 2100
bisan ang ilang degree sa pag-init kay pwede mag-cause og lalong nga epekto posibleng mula pa sa bisan unsa pang banta maliban lamang sa digmaang nuclear. Ang pagbag-o sa klima or climate change kay tumutukoy sa malaking or pananatiling pagbag-o sa mga pattern sa klima na gikan sa mga human activities. Importante ang pagsabot sa mga cause ug epekto ani para sa kaayuhan sa atong society. Causes of climate change. Ang climate change kay pwede siya mag-cause sa both natural processes and human activities. Ang mga natural factors kay nag-include ang volcanic eruptions, variations in solar radiation, and natural variation in greenhouse gas concentrations. And then ang human activities kay burning fossil fuels, deforestation or pagputol sa mga kahoy sa bukid, and industrial processes. Mao ni ang causes nga dali nagbago ang klima in recent nga dekada. Volcanic eruption. Ang pagbuto sa bulkan nagagawa siya og sulfur dioxide ug abo nga ginapabugnaw ang kalibutan sa paagi sa pag-atang or pag-block sa sunlight or adlaw. Kini kay pwede magdugay og 1 to 2 ka tuig. Ya ang violent eruption or kusog nga pagbuto sa bulkan kay pwede siya magdala og particles sa stratosphere nga makaapekto sa global na klima. Orbital changes. Orbital changes, also known as Milankovitch cycle, refer to the long-term variations in the Earth's orbit and orientation that affect the planet's climate over thousands of years. These changes are driven by gravitational interactions with other celestial bodies, primarily the Moon, Sun, and other planets. So the meaning of orbital is relating to forming an orbit. Tapos ang orbital is a three-dimensional description of the most likely location of an electron around an atom. Tapos, there are three primary components to orbital changes. First is electricity. So, kaning electricity kay describes the shape of the Earth's orbit around the Sun, ranging from more circular to more elliptical. Second is obliquity. This refers to the angle of the Earth's rotational axis relative to its orbital plane. The third one is precession. Precession is the wobble in the Earth's rotational axis similar to a spinning top. And precession changes the orientational of the Earth's axis and affects the timing of the season with a cycle about 26,000 years. The carbon dioxide theory. So ang carbon dioxide daw kay nagaproduce na siya og true heat pero dili kayo na siya makapaapekto. Dili pod magproduce ang mga tao like magsunog sila og coil. If magsunog sila or magamit og mga butang nga makapa-active sa ato ang carbon dioxide. Human activities, particularly burning of fossil fuel. So, the word human activities, ang mga tao nagabuhat og mga butang nga ikapahamak sa tuwang earth. Pareha ng pagsunog sa kanan o pareha nato kita magsunog og mga fossil fuel. Ang example anang fossil fuel is kanang mga coal, oil, natural gas, kerosene o propane. Alang sa enerhiya, pareha sa mga pagdrive og mga sakyanan o paggamit og mga electricity, labi na kanang mga wire nga nagasaksak. Ang carbon dioxide nga gipagawas ana padto na sa atong atmosphere, paingon na is byproduct. Kini nga carbon dioxide is naglihok ning sama sa isa ka habol. Nagpugong sa kainit gikan sa adlaw ug nagpugong ini sa ikyas sa pagbalik sa space effect. The greenhouse effect is natural process where certain gases in the Earth atmosphere trapped by the heat from the sun, preventing it from escaping back into the space. Kini nga mga trap or heat makawarm ni sa atong planet, makahimo ni sa mga suitable sa atong life.
However, ang human activities like burning fuels, deforestation, and industrial process have a significantly increased by the concentration of greenhouse effect, leading by the global warming and the climate change. Human activities in the troposphere have increased the production of ozone. So, ang mga kalihukan daw sa mga tao is nagpadako sa production sa ozone layer. Pinaagi sa carbon monoxide, hydrocarbons, o nitrogen oxide. Last, human activities release halocarbons which destroy ozone in the stratosphere. So, ang mga ibang buhat sa mga tao nga makadawat o makapagawas ni siya og halocarbons nga makaguba sa ozone sa stratosphere nga hinungdan ini nga mabutangan og buslot ang ozone sa Antarctica. Ang water vapor mao kini ang pinakadaghan nga greenhouse gas nga dili kayo makaapekto sa pagbag-o sa ato ang climate change. Effect of climate change on society. Climate change could cause severe effect to all life forms around our planet. It direct affect the basic element of people live like water, food, health, use and land, and the environment. So, diri no, mabasa na to ang climate change could cause severe effect. Daghan siyag maapektuhan tungod sa pagbago-bago sa atong klima or panahon. Like, dili lang tao, pati na hayop o mga living things nga naa sa atong planet. Then, with the average global temperature, which predicted to rise by 2 to 3 degrees Celsius within the next 50 years, glaciers will continue to melt faster. Melting glaciers will increase flood risk during the wet season and strongly reduce dry season. So dire kung over na gani ang climate change, so dako siya maapekto sa ato like sa baha, flooding kung mo flood dili na gani dali siya mo dili na dali mo hubas, daghan maapektuhan nga like farmers, like sa mga sa mga humayan, mao nay usa maapektuhan sa wet season. Unlike sa dry season, daghan pug maapektuhan. For example, kining mga fish pan nato nga farming, mao nay maapektuhan pod. Water supplies to 1/6 of the world's population, predominantly in the Indian subcontinent, part of China, and the Andes in South America. So kining mga lugar nga ay nasod nga akong nalitok, mao ni siya ang maapektuhan kasagaran nga kini nga climate change. Dili lang kay Pilipinas, pati po ni silang mga dagko nga nasod. Climate change will increase worldwide deaths from malnutrition and heat stress. Tungod pud sa heat stress or effects sa atong climate change, daghan mga sakit or mga matay worldwide tungod sa lahi-lahi nga klima sa atong panahon. Vector-borne disease such as malaria and dengue. So malaria no, common naman jud kay nasa tuwa samot na ning dengue. Basta ting ulan or kanang bahaunon kay nga lugar, mao jud ay isa sa mga kalaban sa baunon nga lugar kining dengue. Kay bisan asa pwede maka itlog ang lamok, then modaghan mo na magka-cause og dengue. Fever could become more widespread and effective control measures are not in place. Rising sea levels may result in more flooded areas each year with a warming of 3 or 4 degrees Celsius. So sa pagtaas sa kanang pagtaas sa dagat or sea level, daghang kanang daghan maapektuhan, daghan mo samot og bahaan gani. Like kanang kasagaran jud maapektuhan ani kaning duol sa dagat.
is kanang murag dili na dali mo hubas gay ang dagat kung kuan kini di na dali mo low tide magkuan lang siya mag-maintain lang siya high tide. Ecosystem will be particularly vulnerable to climate change, with one of the study estimating that around 15 to 40% of species face extinction with 2 degrees Celsius of warming. So tungod aning global warming no, 15 to 40% of species ang nag-extinct na. Kanang nangawala na gani tungod sa siguro di na nila makaya ang atong panahon nga pausab-usab na. Mao na nagka-extinct na sila. Kanang kumbaga hapit na gay sila mahurot or nagkanam-anam na sila kahurot. The consequences of climate change will become disproportionately more damaging with increased warming. So, tungod aning dako or paggrabe sa atong climate change, daghan og ma-damage. Dili lang kay ang sa kwalong no, dili lang kay sa atong palibot o pati na pud atong pangkinabuhian like kung sigig ulan, so dili nang takatrabaho. Ug sige pog init ang atong mga farmers kaning dili himsog ang ilang matanom nga ma-produce or mabaligya tungod sa paiba-iba na ato ang klima. Ug marata.